name is Mentor Stephen John Ardeleza, and I will be your trainer for tonight. The topic na i-discuss natin ngayon is elevating our mindset, no? So technically, ang mindset kasi ng tao is iba-iba. Like for example, given na kagaya ko, I used to work sa isang semiconductor company. So ito po yung background ko bago ako mag-IM Worldwide. Nagtrabaho ko sa isang semiconductor company as an equipment engineer. I think 3 taon yata ako dyan na nagtrabaho. Nakalimutan ko na. Kinalimutan ko na kasi yan. So, ito yung trabaho ko dati. I was working there for the company, and I was earning 8,500 a month. So, alam mo yun, yung graduate ka, ginalingan mo sa school. Tapos on your first job, syempre it's normal that you will get a minimum wage lang kasi wala ka pa namang experience, diba? Given na ganun talaga dito sa Pilipinas. But eventually, I decided to resign kasi I don't feel like hindi siya yung tamang opportunity for me. So, nag-decide ako na mag-resign sa work ko dyan after 3 years para makahanap na lang ako ng opportunity na makapagbigay sa akin ng mas malaking income, 'di ba? Regardless na kung linya ko to o hindi. Kasi trinay ko naman yung linya ko, hindi naman ako umasenso, hindi naman ako nag-succeed diyan. So I decided why not try something na alam mo yun, kung ano na lang yung accessible diyan and yung malaki yung sahod, edi go na tayo, yun na yung ilaban natin. That's why I worked sa isang call center company. No, so dito ako nag-work sa may BGC banda. So sa company na to, I stayed there for 9 years and I ended there as a call center trainer before I resigned. So yan yung trabaho ko dati. I almost worked for mga 12 years siguro in total. Then eventually na-encounter ko yung network marketing through mentor Catherine Policarpio, which is an office mate before sa company na to, no? So dito sa company na to, 9 years ako dyan, pero sobrang na-develop yung leadership ko dyan, na-develop yung sarili ko dyan, pero hindi ko pa rin siya na-feel na yan yung magiging lifetime source of income ko or livelihood ko kasi hindi siya enough yung kinikita ko dyan. I was just earning around, ganyan pa ako noon. Yeah. So I was earning around mga 27,500 a month. Then eventually, nag-decide na ako mag-resign, no? And ginawa ko na yung I Am Worldwide full-time. So ngayon sa company natin, I've been doing this since 2016. So isa na ako sa mga pioneers dito. And isa na rin ako sa mga naka-achieve ng mga gaya nito, Mustang, no? So ito yung first car ko sa I Am Worldwide. And because of this Mustang, I was able to build my team na mas lumaki pa. And nagkaroon pa tayo ng mga massive results. May mga tao din under me na nagkaroon din ng mga sports car, nagkaroon din ng mga kotse nila. And tsaka ako nakabili ng sarili kong condo. So this condo I owned since 2020 during the pandemic times. So nakuha ko lang siya. Uh, it was not really it was unexpected actually na nakuha ko tong condo na to. Pero I believe kasi it's God's blessing na, no? So ito yung nakuha kong condo. It was a studio type lang, high ceiling lang siya. Pero napa-renovate ko siya. And lahat ng yan, ng renovation cost ko, ay nanggaling lang po sa I Am Worldwide. So lahat ng kinita ko po dyan ko po nilagay. At yan po yun ang naging kapalit sa akin ah, ng negosyo natin. No? So dati nang nagtatrabaho ko sa call center, nagtatrabaho ko sa isang semiconductor company, I don't have my own place. I was just renting a small apartment. I was sharing an apartment with friends, with colleagues. Pero nung nag-resign ako sa work and then I focused on network marketing with I Am Worldwide, I eventually got my own place, no? And then right now, eto na, no? Nagkaroon na rin tayo ng isang sports car ulit, which is the Corvette C7 na na-mention ni Mentor Music kanina. So ito po yung isa sa mga nauna natin or mga latest natin na mga achievements sa company natin. No? So that's my sports car, yung Chevrolet Corvette C7. And then right now, I also added another car kasi medyo hindi siya kasya yung ibang tao, dalawahan lang. Kasi nga sports car siya. So it's a two-seater car lang. I decided to buy another car, yung medyo malaki na, para magkasya naman kahit papaano yung relatives ko, pamilya ko pagka
nagbakasyon sila dito sa Manila. So maganda diyan 'pag nagbakasyon sila sa Manila ngayon, hindi lang sila may sundo na kotse kundi meron pa silang condo na puwede nilang matuluyan at lahat ng 'yan naging posible dahil sa I Am Worldwide 'no. And isa na rin po ako sa mga Emerald Elite Executive ng company natin and soon siyempre magiging Diamond din tayo, magiging Crown Diamond, magiging Crown Alpha Mentor din tayo 'no, kagaya ni Mentor Shirley May Sibulan na mga sinusundan natin. And I have a total earnings now na nasa 26 million na siya actually, so hindi lang 'to updated 'no. So yan po yung mga na-achieve ko dito sa company natin kaya po nandito ako ngayon. Kaya po ako isa sa mga trainers ngayon kasi gusto ko i-share sa inyo, ano ba yung utak ko? Ano ba yung nasa utak ko? Bakit ko ginagawa yung negosyo na 'to? Bakit ako sobrang baliw na baliw sa I Am Worldwide? Bakit kahit may mga opportunity sa labas, eto pa rin yung ginagawa ko despite of siyempre it's not an easy task or it's not an easy road to take, but I still choose to do I Am Worldwide. Ano ba yung mindset ko towards this business, no? So yan yung gusto ko i-share sa inyong lahat. And just to give you a quick idea kung bakit talaga ako dito tumotodo dahil sa babaeng 'to. Ayan, so shout out po sa mother mentor ko, yung direct mentor ko, si Mentor Catherine Policarpio. So, siya po kasi dati ay ka-office mate ko. So, kwento ko lang sa inyo na mabilisan lang 'no. Si Mentor Kat po kasi, hindi ko talaga yan gano'n ka-close sa work. Kumbaga, nandyan siya, alam ko yung station niya, may mga friends siya na mga ka-teammate niya na friends ko din. Pero hindi kami gano'n ka sobrang close, but I know she exists. Kasi sobrang tahimik niya ni Mentor Kat. So minsan, hindi mo alam na nandiyan. So sa work namin, siya po ay isang QA and ako po ay isang trainer. So sometimes, nag-undergo siya ng mga trainings na kino-conduct ko sa office. So minsan umattend siya ng mga recurrent skill training, nag-a-attend siya ng mga upskilling training namin, 'di ba? So ako yung naging trainer noon, dati ni Mentor Kat. Ngayon, na-invite niya ako sa I Am Worldwide hindi dahil inimbitahan niya ako, kundi nakita ko lang yung mga post niya sa Facebook. So si Mentor Kat kasi sobrang tahimik niyan, pero sobrang ingay niya sa Facebook. So nagpo-post siya nung una mga barley-barley, mga products. Kumbaga wala akong pakialam sa products na pino-post niya. Excuse me. Then eventually meron siyang pinost na tseke. So naengganyo ako, sabi ko, ba't may 20,000 one week income 'to? Hindi ko makalimutan 'yan, 20,000 something. One week income niya daw pinost niya. Tapos chinat ko siya. Very clear yung memory ko about this kasi eto yung time na nagkausap na kami about the business. Tinanong ko siya, sabi ko, "Kat, ba't may mga ganyan-ganyan kayo, mga 20,000?" Si Mentor Kat kasi tsaka ako, parehas kami na nagsasanla ng ATM sa office namin. So, ano 'yan, mga hobby namin 'yan sa work. So, nakasanla yung ATM namin, nakasanla yung ATM niya. So, alam ko na hirap siya sa buhay. Tapos may nakikita akong mga ganito. So, at the back of my head, sabi ko, kung si Mentor Kat may mga ganitong pinagkakakitaan habang nagtatrabaho siya, may chance na siya na makaalis sa utangan. Pwede siya maka-graduate sa sanlaan ng ATM, pwede siya makapag-resign, pwede siya mabago yung buhay niya, di ba? So sa isip ko, dapat ako din. Alam mo yun? So sabi ko, hindi pwede na siya lang. Kailangan ako din, kailangan alamin ko. Ngayon kung ano man tong ginagawa ni Mentor Kat, wala na akong pake doon kung ano man yung ginagawa niya. Basta ang alam ko, andyan siya, legit naman siguro 'to kasi hindi niya naman siguro 'to papasukin na hindi niya 'to chinek, tapos tutulungan niya ako. So, mismong araw na 'yun, umaga 'yun, eh, pauwi ako ng bahay, ka-chat ko siya. Tapos hindi na ako mapakali, hindi na ako makatulog, excited na ako kasi sabi ko sa kanya, ang dami kong mga tanong sa kanya na hindi niya masagot, so naiinis ako. Sabi ko, "Parang walang nasasagot." So sabi ko, "Mentor Kat, magkita na lang tayo. Before work natin mamayang 10 PM, okey lang ba magkita tayo sa may podium, sa may Starbucks dun, tapos dun tayo mag-usap. Explain mo sa akin 'yan kasi puro siya system, puro siya ganito, wala akong nage-gets." So sabi ko, "Pag-usapan natin, ilatag mo bago ako pumasok mamaya, i-discuss mo sa akin 'yan kung ano man 'yan." So yun na, nalaman ko na na ang pinasok niya pala ay networking.
So wala akong idea sa networking. Pero sobrang open ko sa idea na mabago yung buhay ko. So wala man akong alam sa networking, pero ang nasa isip ko lang, kung nakaya ni Kat, yung tahimik na tao, yung hindi mo maramdaman kung nandyan sa opisina o wala. Tapos ako, sobrang ingay ko. Kaya ko din yan. Alam mo yan, ganun lang yung nasa utak ko. Kaya nag-join ako agad. Pero syempre, the problem was, wala din akong pamuhunan. Just a typical kwento, no? Sa lahat sa atin. Wala akong pamuhunan. Inutang ko lang yung pamuhunan ko. No? So, doon nagsimula yung story ko sa IM Worldwide. Pero bilang isang trainer sa call center and si Mentor Kat ay isa kong trainee before, hindi mawala sa isip ko yung magaling ako. Hindi mawala sa isip ko yung gano'n. So parang member na ako, umaattend na ako ng trainings, nagne-network na ako, pero may mga times pa rin talaga na hirap sa akin si Mentor Kat kasi hindi ako sumusunod sa kanya. May mga sinasabi siya sa akin na, Poy, attend ka ng training kasi kailangan mo yan. Alam mo yung sagot ko sa kanya, ikaw kasi full-time. Ako kasi may trabaho pa ako, Kat. Hindi ko kaya yung mga ganyan. Ganon kami mag-usap. Ganon kami mag-usap kasi nga hindi mo wala sa utak ko na trainer ako sa work, siya, tinitrain ko dati. Yeah? Tapos may mga times pa yun na kinukulit niya ako na umattend ka ng training, ganito, ganyan. May mga times pa nga sagot ko sa kanya, isend mo sa akin yung module, isend mo sa akin yung presentation, kaya kong aralin yun. Di ba? Kaya top to si Mentor Kat eh, kasi nalampasan niya yung kabwisita niya sa akin, di ba? So, ganun yung experience namin nung simula. Ngayon, kahit nasa I Am Worldwide na ako, member na ako, meron pa rin sa akin na parang hindi pa rin buo yung puso ko na gawin yung business na parang kung kailan komportable, sige gawin, pero kung hindi, di wag. Alam mo yan, may ganun na sa akin eh. Pero one time, meron kasing trip to Europe, ito yata yung first travel na I believe si Mentor Kat pa lang yung nakakasama sa trip na to sa team namin. So, hindi ko makalimutan niya, sabi ko, grabe no. Kasi yung nakikita niyo yung cheque, 202,500. Yan yung kinita niya habang nandun siya sa Europe. So ako, kumikita na rin naman ako. Tapos syempre kahit papaano may team naman ako. Pero ba't parang hindi pa rin kasing laki ng kinikita ni MentorCat, no? So doon nag-shift yung mind ko na sabi ko sa sarili ko, alam mo, meron lang talagang ginagawa to si MentorCat na hindi ko ginagawa. And the best thing to do and to have whatever she achieved is to follow whatever she's doing. Diba? So, kinakausap niya ako lagi, tinuturuan niya na ako lagi. This time around, nakikinig na ako. Yung tipong pagka sinabi niya sa akin, "Oh, Poy, eto gawin mo." Ang sa utak ko, sige mens, kung yan ba yung nagpayaman sa'yo, ilaban natin yan. Ganun na ako ngayon. Wala na sa isip ko yung si Catherine ka lang. Tapos ako si Poy dati sa work. Wala na, natanggal na. Nilamon ko na yon. Kasi sinampal na ako ng resulta niya dito. Alam mo yon, yung wala siyang sinasabi sa akin, hindi niya ako pine-pressure na, "Poy, ano ba yan? Ako, ang laki ng kita ko, ikaw wala." Hindi niya ako ginaganon. Sinasampal niya lang ako ng very silent. Yung parang ano, magaling ka, Poy, magaling ka. Oh. Alam mo yung ginaganon ako, pero hindi niya sinasabi. Everything na naging trigger sa akin to be motivated in this business is driven by her results sa negosyo natin, no? So yun yung isa sa mga nagbigay sa akin ng paradigm shift talaga when it comes to network marketing na wala akong mararating dito kung hindi talaga ako makikinig sa taong nandoon na, 'di ba? Yung narating na yung gusto ko. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang galing. Kumbaga, pwede din naman tayo magpagalingan na lang tayo dito. Kaya magaling ka, magaling din ako. Pero wala tayo dun eh. Hindi pa tayo si Mentor May, hindi pa tayo si Mentor Kat, hindi pa tayo si Mentor Peach. Wala pa tayo dun. Kumbaga sa ating lahat dito, sila yung mas magaling sa atin. Kaya kung anong sabihin niya, sinabi niya sa'yo, umattend ka ng training, attend ka. 'Di ba? So doon nagsimula. Ayan, tingnan mo. Yung sinurprise ako ni Mentor May, sabi niya lang sa akin, "Poy, punta ka sa bahay, sunduin mo ako kasi may pupuntahan tayo." Yun pala, pag-ikot ng kabilang street, yun na yung bagong bahay ni Mentor Kat. Baliw na baliw ako doon. Sabi ko, "Ano, Poy, magaling ka?" Magaling ka pala ah. O, tignan mo yung taong sinasabi mong mas magaling ka. May three-story house and lot. Ako wala pa akong condo that time, 'di ba? Kaya talaga mas lalo akong na-hook na, "Mens, anong ginagawa mo? Turuan mo lang ako, gawin ko din 'yan." So hindi ko siya
Hindi ko din siya hinintay na ituro niya sa akin lahat. But what I did was, inaral ko kung paano niya ginagawa. So na-observe ko sa kanya, she was focused on networking. She was focused on building a group. She was focused on developing leaders. Yun talaga yung focus ni MentorCat. Kaya yun din yung ginawa ko ngayon, di ba? Nag-focus din ako sa pag-develop ng leaders, pag-network, pag-build ng grupo. Kasi the company is I Am Worldwide. We have Barley as our product, but the company is a network marketing company. So you really have to network if you want to succeed in this business. Ngayon, the question is, ano ba yung network building? 'Di ba? Ito kasi yung network building, ito yung goal natin eh, yung dumami yung organization mo, yung magkaroon ka ng sanga-sanga, 'di ba? Pero hindi lang to yung dumami yung organization mo kasi may na-recruit ka tapos may na-recruit lang siya. Pero ang gusto natin, hindi lang yung nagre-recruit lang tayo, pero we are developing leaders at the same time. So if you read this, networking is the exchange of information or services among individuals, pero naka-highlight dito yung cultivation and relationship. Networking talaga, it's more on connecting. Yeah? Pag nagko-connect ka at may na-connect ka, you have to cultivate the relationship na binibuild mo sa bagong connection mo. Hindi siya yung tropahan. Hindi siya yung ganong klaseng connection. Hindi sa pwede na magaling ka sa tropa mo, yung pagiging magaling mo sa tropa mo, idadalhin mo dito sa I Am Worldwide, tapos yun lang yung magiging concept mo. Hindi kaya ng tropahan lang dito. Kasi when you say cultivation, it's really deeper than friendship. It's deeper than the normal barkadahan na meron ka. 'Di ba? If you if you observe, no, 'di ba ang cultivation is more on agriculture, nagtatanim ka, da. So kung bibigyan natin ng analogy, kunwari, if you wanna build a new relationship, para siyang nagko-cultivate ka din ng isang halaman. For example, nagtanim ka ng kamatis. Ako kasi hindi ako talaga mahilig magtanim, pero may nakikita akong mga taong nagtatanim. So, may mga nakikita ako na nagtatanim sa probinsya namin at kahit sa Manila, na pag nagtanim sila, wala pa ngang tumutubo, pero nilalagyan na nila ng harang, nilalagyan nila ng mga sticks. I don't know kung nakita niyo yan. Naglalagay sila ng mga harang. So minsan magtataka ka din, bakit maglalagay ng harang? Eh wala pa naman diyan tumutubo, 'di ba? At sure ka ba na may tutubo diyan? 'Di ba? Pero yung farmer, tuloy-tuloy niya pa rin na inaalagaan, nilalagyan niya ng harang to make sure na walang manok na tutuka ng seed, walang may aapak diyan sa soil na 'yan. Tapos everyday didiligan niya. Kumbaga ina-nurture niya yung seed na tinanim niya kahit wala pang may nag-grow. Pero ang utak lang siguro ng farmer ganito, alam niya may mag-grow, 'di ba? So, what my point here is, pag nagko-cultivate tayo ng relationship, kailangan ganun din. Kumbaga habaan natin pasensya natin when it comes to our leaders, to our members. Kailangan natin talagang bigyan ng oras. Hindi pwede yung pag nagpa-member lang tsaka mo lang kakausapin, then after that wala na. Di ba? You have to build a relationship on a deeper level na talagang mafe-feel nila na hindi lang 'to negosyo, hindi lang 'to pera-pera. This is more than what they see on the tip, 'di ba? Yung parang gano'n, 'di ba? Kaya sinasabi ko nga na kung mahilig ka sa barkada, hindi lang 'to yung gano'n. Kasi minsan ang barkada mo 'pag nahihirapan ka, wala naman, eh, 'di ba? Wala yung barkada mo 'pag mahirap yung nangyayari sa iyo, pero pagka masaya, nandun lang sila. Pero eto yung klaseng relationship na 'pag nagkaroon tayo ng victory, andiyan sila. 'Pag nandun tayo sa difficult times, andiyan din sila. Ganong klaseng level ng relationship yung kailangan natin i-develop sa mentor mo at sa downlines mo, 'di ba? And when it comes to building, ang building kasi siyempre, ang bi-build mo diyan sturdy yan, eh, kasi ako as an engineer medyo may idea din ako kung paano nagbi-build ng mga bahay 'no. So siyempre importante yung building yung foundation. And yung foundation natin dito, eto yung relationship na bini-build natin. Ngayon 'pag matibay yung foundation mo, sigurado ako matibay din yung building na bubuuin mo. Pero during the process kasi na ginagawa mo yung building na yon, may proseso talaga yan na pagdadaanan. Diyan na may encounter yung mga conflicts, diyan na may encounter yung mga
masasayang araw, tapos may mga taong akala mo sila na, tapos biglang bumitaw, 'di ba? Yung ngayon, ikaw na lang ulit mag-isa, so magre-rebuild ka na naman ng grupo. So, similar siya. Kaya 'pag ikaw yung gusto mo talagang ma-develop yung network building skills mo dito sa I Am Worldwide, kailangan matibay loob mo. Kailangan talaga matibay loob mo. Pero what's good is 'pag na-develop mo yung tibay ng loob na 'yan, tapos nag-flourish siya dito sa negosyo na 'to, sobrang laki ng kapalit niyan na ibibigay sa'yo ng company natin, 'di ba? So, eto yung importante nating laging, isipin na ang network marketing hindi 'to yung simpleng relationship building lang. Though siyempre our business is bounded with relationship. But again, it's not the same level ng relationship na meron ka sa tropa mo. This is beyond that kind of relationship na meron ka sa tropa mo. 'Di ba? So ano bang mindset ng isang network builder? So eto, bigyan ko kayo ng heads up, no? Heads up lang. Ang ang mindset nag-iiba-iba. Iba kasi yung mindset kung ang field mo is hindi networking. Iba din yung mindset kung yung field mo ay hindi rin siya, kumbaga, sabihin natin teacher ka. Ibang mindset ng teacher. Kung ikaw ay abogado, ibang mindset ng abogado. Kung ikaw ay empleyado, ibang mindset ng empleyado. Pag ikaw ay isang tambay, ibang mindset ng tambay. Kung ikaw ay isang nanay, ibang mindset ng nanay. Pag ikaw ay isang networker, iba din yung mindset ng networker. So magkakaiba yan. Kasi nga, magkakaiba yung purpose, yung goal, at yung motivation natin eh. Pero, ang gusto natin dito gawin, kaya natin pinag-uusapan to, yung mindset, is gusto natin yung ma-develop kung ano ba yung mindset ng isang networker talaga. 'Di ba? So, kung halimbawa, ikaw ay isang tao na nag-aspire to become one of the best lawyer in the in the Philippines or in the world, syempre you don't listen to what I'm going to say kasi hindi to hindi to in line yung pag-uusapan nating mindset sa pagiging lawyer, 'di ba? Kung gusto mo maging magaling na tambay, kasi may tambay na sakto lang eh, pero may tambay na sobrang sobrang galing na tambay nito, 'di ba? Kung ikaw naman ay gusto mo maging tambay, iba din ang mindset ng tambay. Kaya kung gusto mo maging magaling na tambay, huwag ka nang makinig sa akin. Kasi hindi yun yung pag-uusapan natin. Hindi yun yung mindset na ituturo ko sa'yo. Kaya pwede habang kunwari nag-uusap tayo, habang nag-share ako dito, you might have that thinking minsan na sasabihin mo, ba't kailangan talaga yan? 'Di ba? Kasi siyempre, iba yung background mo eh. Kumbaga sabihin natin, empleyado ka. Tapos may sinabi ako dito na feeling mo, parang kailangan ba talaga yan? Parang hindi naman kailangan yan. Posible sinasabi mo yan kasi you're thinking about your background as an employee. But if you want to learn and to know the mindset of a networker, kung anong sinasabi ko, yun yun. 'Di ba? Clear ba tayo? Kasi ako trainer dito eh. So anyway, as I've mentioned, ang mindset iba-iba. Pero ngayon, etong training na 'to, ang gusto nating mangyari at the end of this is yung mindset mo ma-align sa amin. Sa aming mga narinig niyo ng mga trainers, sa amin ng mga nakikita niyong nasa top, sa amin ng mga nakikita niyong tumutuloy-tuloy at nagkakaroon ng resulta sa IM Worldwide. Yun yung gusto nating gawin. Yung matali natin, yung utak mong taliwas, yeah, kasi iba talaga mindset pag wala ka sa networking. At ma-align natin yung utak mo sa utak namin. Para hindi ka magtaka, ba't ganun, mens? Ba't kayo meron na niyan? Ba't kayo may team? Ba't ako wala? Because for me, mindset is everything. Skills is important. Pero, skills can be easily learned. Madali lang aralin yung skills. Pero kahit sobrang skillful mo, if your mindset is weak, you will quit. Totoo yun. Sa 8 years ko dito, ang dami ko na nakita mas magaling sa akin. Sobrang gagaling. Isang linggo just for you, isang buwan sapphire. Ako ilang ilang buwan ako bago mag-sapphire. Ako nga hindi pa nga ako diamond hanggang ngayon. So may mas magagaling sa akin. Kaso
I firmly believe kasi na I have a stronger mindset over these people. At na-develop ko kasi yung mindset na 'to because because of this. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Number one, etong unang-unang mindset, actually dapat wala 'to sa numbering, eh. Kasi this should be subconsciously, alam mo na 'to dapat. Hindi na 'to dapat pinag-uusapan kasi unang-una, nasa networking industry ka, 'di ba? So anong tawag sa isang tao na nasa networking industry, nasa I Am Worldwide? Anong tawag sa'yo? Direct seller? Anong tawag sa'yo? Online seller po ako ng barley, gano'n, mahaba pa, 'di ba? 'Pag nasa I Am Worldwide ka, member ka ng I Am Worldwide, hindi lang tawag sa'yo independent distributor. You are called a networker. Yun yung tawag sa atin, 'di ba? So, accept now as you are listening, tanggapin mo na networker ka. Walang mali sa pagiging networker. Hindi ka lang proud. 'Di ba? Oh, tingnan mo 'to, oh. Pansinin mo 'to. Si Mentor May, tapos ikaw. Pag pinagtabi kayong dalawa, sino ang proud na networker siya? Ikaw o siya? 'Di ba? Siya. Ha? Dito pa lang, number one pa lang, sablay na tayo. Ako dati hindi, ayoko din ito. Kasi najojologan talaga ako sa networking bago pa ako mag full blast dito sa IM. Ayoko talaga ng networking. Ayoko na maging networker kasi I understand I know what people are saying about networkers because of the notion dito sa Pilipinas na networkers are like this, very negative, 'di ba? Pero once I learn and I educate myself what networking really is, I I accepted it. Kumbaga hindi na siya mahirap sa akin ngayon na parang tanggapin na, networker ako. Pag may kausap ako, "Opoy, anong ginagawa ko?" Nagne-networking. Hindi na ako nahihiya, hindi na ako nakakaramdam ng kiliti o kung ano. Kasi 'di ba mafi-feel mo 'yan eh. Pag tinanong ka tapos sinabi mo na networker ka pero at the back of your head, ang buong sistema ng katawan mo parang diring-diri ka pa rin, though sinabi mo, 'di ba? Pero iba kasi yung sinabi mo, proud ka at hindi ka nahihiya. Alam mo bakit ko 'to nilagay sa una? Kasi dapat nga as I've mentioned, this should be subconscious. Alam mo na 'to dapat. Kumbaga, imagine mo kung English teacher ka or teacher ka sa isang school, 'pag tinanong ka ng kaibigan mo, "Anong work mo?" 'Di ba, feel na feel mo agad, teacher. 'Di ba? Kasi you teach, 'di ba? Wala kang doubt, wala kang question, wala kang hiya. Proud ka sa ginagawa mo. So dahil yon may ano, may diploma, dito wala, hindi nakaka-proud agad 'pag networker, 'di ba? Mali. Kung gano'n mindset mo, malayo ka pa kay Mentor May. Kung hindi mo tanggap na networker ka ngayon, malayo ka pa sa amin. Charot. Malayo ka pa. Totoo 'yun. Kahit pangit man pakinggan, pero totoo 'yun. Malayo ka pa kay Mentor May. Malayo ka pa kay Mentor Kat. Malayo ka pa kay Mentor Peach. Kaya diyan mo simulan. Kaya nga eto yung number one kasi sayang yung number two. Walang sense yung number two if you don't get this one. If you don't accept and if you don't embrace the fact that you're now a networker, walang mangyayari sa'yo dito. Siguro magja-just for you ka. Siguro makakahit ka ng incentive. Siguro magra-rank up ka pero wala sa puso mo. Yan yung magiging malaking difference. Pag napagod ka, pagod. Pag na-burnout ka, burnout. Kami din naman napagod, na-burnout. Pero bakit nandito kami? Kasi nga, proud kami. Tanggap namin to. Kaya kung ano man yung meron kami, that's all because tanggap namin yung industriya natin. Tanggap ko kung ano ako ngayon. 'Di ba? Kasi kahit ako yung may-ari ng kumpanya, kahit sabihin na natin na ipag-pray ko kay Lord na ibigay sa akin to lahat ng gusto ko sa I Am Worldwide kasi nasa I Am Worldwide na ako, kahit anong prayer mo,
Kung hindi mo nga tanggap yung ginagawa mo, tingin mo ibe-bless ka ni Lord? Hindi. Siyempre, imagine mo 'to, ako si Lord, tapos ang hihingi sa akin, "Lord, bigyan mo ko ng mansyon, bigyan mo ko ng kotse na malulupit, bigyan mo ko ng savings na madadami, bigyan mo ko ng malaking network." Tapos alam ko sa puso mo na malayo yung puso mo sa pagiging networker. Tingin mo ibe-bless ka niya? Hindi. Kaya kung halimbawa nahihirapan ka sa pagne-network mo ngayon, if you're still challenged, if you still ba't ako nag-i-English kasi? Kahit wala ka pa rin ngayong grupo, 'wag mong isisi sa kanila. Tanungin mo sa sarili mo, "Tanggap ko na ba talaga 'to?" Kasi ang dami kong nakikita, ang dami namin na-encounter, uma-attend ng training, uma-attend ng office training, nakikita mo active, pero ramdam mo na hindi tanggap, eh. Pero makikita mo sa mga lalo na sa mga nasa top, overall top ng I Am Worldwide, wala ka ng mako-question sa mga yon, lalo na si Mentor May, ku-questionin mo pa ba na, "Meds, tanggap mo ba na pagiging network?" Baka baka singahan ka lang ni Mentor. Tapos sumabit ka, "Mentor ka, tanggap mo ba na networker ka?" Baka singahan ka din, mentor ka. Lumapit ka kay Mentor Pitch, parang hindi pa rin alam yung sagot nila Mentor May tsaka ng Mentor Kat. "Mentor Pitch, tanggap mo ba na networker ka?" Sabi ni Mentor Pitch, Tapos tingin-tingahan ka lang din. Siyempre tanggap nila. Sobrang proud sila sa ginagawa nila. Sobrang embrace nila yung ganitong industry at yung pagiging networker nila. That's why they are blessed in our company. Kaya kung ikaw, feeling mo, mahina pa rin ikaw, kulang pa rin yung resulta mo, wala pa rin nangyayari sa sa team mo, ask yourself, tanggap mo na ba? Tanggap mo ba talaga? Huwag mo na lang isagot sa comment box kasi kahit anong sagot mo dyan, alam naman ni Lord ang nasa puso mo. Tanggap mo ba talaga na networker ka ng I Am Worldwide? Tanggap mo ba talaga na ganito na yung industriya na pinasok mo? Di ba? Kasi kung hindi, dyan ka magkakaroon ng problema. Yan yung i-workout mo. Kasi kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo dito, kung hindi mo pa rin tanggap 'to, babalik ka sa attrition, babalik ka sa magsa-start ka ulit na ikaw na lang ulit mag-isa. But if you feel and if you embrace this, magugulat ka din sa sarili mo, ba't parang ang gaan? Ba't parang ang dali mag-mentor? Ba't parang ang dali mag-motivate? Ba't parang ang sarap ipasa ng mga nasa utak ko? Kasi nga, you have accepted that you're now a networker. Am I right? Or am I right? 'Di ba? Kasi hindi ko makalimutan 'to. Hindi naman kasi ako, my mom is a teacher. So, alam ko naman na masaya yung nanay ko na nagtuturo siya. And I don't believe that all teachers are effective teachers. There are some teachers na very, very effective. But I have one experience in school na alam ko talaga na hindi siya effective na teacher. Kasi remember, chemistry teacher siya namin nung high school ako. O, kung nanonood ka man, hello, ikaw to, ma'am. Yeah? Wala talaga akong natutunan sa kanya. Literal. Kasi all school year, ang ginagawa lang namin, kung hindi mag-exam, magpapakopya lang siya. Magpapakopya lang siya na magpapakopya na magpapakopya. Tapos walang discussion. Tapos ang gagawin namin, habang kumokopya, nagpapakopya siya ng mga notes namin, ang gagawin lang namin, makikipagkwentuhan lang siya sa amin. Nandun siya sa may table niya sa taas, may pagkwentuhan siya. Alam nyo, may textmate ako, si ano, si ganito, ganyan, si ganyan, ganyan. Uso pa ng mga panahon na yun, mga Nokia 8210. So, nagkaroon siya ng Nokia 8250. So, sa sobrang gigil ko, kasi nga medyo may topak din ako, nakipag-textmate ako sa kanya. Alam ng classroom namin, alam ng mga kaibigan ko na ako yon. So, the next mate ko si ma'am. Kunwari, I'm a 50 years old, 54 years old, ito very clear na. 54 years old ako noon na single man, tapos taga ibang bansa ako, ganito ganyan, looking for somebody na magiging jowa, kaya. So ginawa ko siyang textmate. Alam mo, ang pinakamakulit, kinabukasan, kwinento,
Kinuwento niya sa class namin na, "Ay, alam niyo class, habang kumokopya na naman kami ng notes na hindi na naman namin idi-discuss." Kuwento siya, "Grabe class, eto si ano, ka-chat ko ngayon, ka-textmate ko si ano, 54 years old daw siya." Sabi, tawanan lang kami lahat. Actually hanggang ngayon hindi niya alam. Kami lang nakakaalam. Kumbaga ang point ko, teacher siya, pero hindi siya effective. Kasi nga baka hindi niya tanggap kung anong ginagawa niya. Kumbaga baka napilitan lang siya for the money, napilitan lang siya kasi eto lang yung option niya, 'di ba? Pero meron ditong teacher na parehas na naman sila ng sahod, maliit lang. Hindi ko makalimutan yung teacher ko sa math. Sobrang galing na galing talaga ako dun kasi kahit nakikita ko siya na papasok siya sa school, ang damit niya minsan kupas na, minsan ano, alam mong hirap sa buhay. Pero very eager to teach. Talagang ang dami kong natutunan sa kanya. Kaya nga sa math, 'pag nag-e-exam kami, tinutulugan ko na lang 'yan. Kasi medyo medyo magaling tayo sa math na. So tinutulugan ko na lang yung exam kasi mabilis akong makapagtapos lalo ng algebra, 'di ba? Kasi nga marami akong natutunan dun sa teacher na yun, 'di ba? Ganon din yun sa pagiging networker. Ikaw networker ka, pero bakit wala kang nabi-build na team? Ako networker din, pero bakit may nabi-build ako? Nakukuha niyo? Puwede kasi na ang difference natin dito is not about skills lang, puwedeng hindi mo patanggap na networker ka. 'Di ba? Totoo 'yun, yung heart kasi important, 'no? So number two, prepare for a big network. Sino dito sa inyo, comment ako, 'no? Sino sa inyo dito yung pinag-pray mo kay Lord na, "Lord, bigyan mo ko ng 1,000,000 na downlines. Lord, bigyan mo ko ng madaming-madaming downlines kada buwan, kada linggo." Sino dito? Oh, 'di ba ang dami. Ang dami sa atin. Sino ba naman ang ayaw? Kahit ako pinag-pray ko din yan, "Lord bigay mo sa'kin naman yung malaking team, yung pinakamalaking team sa IM Worldwide." Ha? Ako pinag-pray ko din yan. Pero, hindi kasi puwede na prayers lang yung gagawin mo pero wala kang action. Yung action na kailangan natin dito is preparation. Gusto mo ng big network, that's not impossible. That is very possible. Pero, kung kailan ibibigay, yan yung question. Kasi I cannot answer that kasi ikaw na yun. Depende na kung kailan ibibigay. Puwedeng bigyan ka ngayon ng malaking grupo, pero hindi mo na-manage, mawawala din. Baka nga nabigyan ka na ng malaking grupo, eh, kaso nawala din kasi nga you were not prepared. Ano lang minsan, ang alam ko lang kasi manual. Alam mo 'yun, ang daming training, ang alam mo kada kita natin manual tayo ng manual, mens wala lang iba. Eh, kasi guys, ito lang yung alam ko. Hindi ka prepared, mens. Darating kami, oh, mga magagaling. Dapat magaling ka na ngayon bago pa kami dumating. Ganyan dapat yung mindset, hindi yung mens. Ito yung wrong mindset. Mens, gagawin ko na lang yan, aaralin ko yan, pag nandyan na yung team ko. Pak, maling-mali ka dyan. Hindi darating sa'yo yung team na malaki kung hindi ka ready. Yun yung totoo. Yun yung totoo at yun yung long term. Meron siguro tayong nakikita dito na hindi man siya masasabi natin na prepared na, hindi man siya natin masasabi na ready na, pero nabigyan ng malaking team. Pero ngayon lang yun, magugulat ka, ba't nawala na yung team niya? Kasi nga, hindi siya well prepared. Pero kung prepared ka at ready ka sa malaking grupo, bakit mawawala yung grupo mo? Bakit hindi lalaki yung grupo mo kung prepared ka? Kasi kung prepared ka talaga for a big network, you know what to do, you know the skills that you need to learn, you know the skills that you need to teach, you know the mindsetting na kailangan mo ipasa sa kanila. Alam mo kung anong heart set dapat ng mga distributors mo at members mo sa organization mo. There's no question na hindi lalaki yung grupo mo. Sure 'yan, 'di ba? If If you look at it, ang preparation kasi hindi lang naman yan sa networking. Kahit wala ka sa networking, you still have to prepare. Like for example, pupunta ka ng abroad, magiging OFW ka. 'Di ba hindi ka naman yung tipong, tara, mag-akot ka diyan, tara, punta na.
Wala namang gano'n, 'di ba pine-prepare mo yung pupuntahan mo. 'Pag dumating ako do'n wala pa akong employer, sino kaya yung tutulugan ko muna? 'Pag wala pa akong employer, anong gagawin ko na mga plano, 'di ba? You prepare for your life sa bago mong, bansa na pupuntahan, 'di ba? 'Pag magluluto ka, kunwari gusto ko ng adobo, may nakita ka ba na naunang kumain bago nag-chop ng ingredients? Nage-gets niyo ba? Gusto ko ng adobo, andiyan na yung adobo agad? Or uunahin ba muna yung mamamalengke ka, icha-chop mo, tapos sisimulan mo na yung pagluto bago makuha mo yung adobo? 'Di ba nauuna yung preparation, yung pagbili, yung pag-chop, preparation tawag dun eh. Kung baka kasi hindi niyo lang alam, athletic kasi talaga ako. So athletic talaga ako, elementary, high school, college, athletic talaga ako. I play volleyball, I play badminton, I play table tennis, nagsi-swimming din ako nung elementary, high school, pero medyo na-focus ako sa volleyball. So, yun talaga yung pinaka-sport ko when I was at school. So, kami na mga volleyball teammates ko, everyday kami nagte-training. After school, pag dismissal na namin, makikita mo na kami agad sa volleyball court. Hindi mo kami makikita sa ibang court or sa ibang bagay kasi lagi yan may training after school. Pero wala naman kaming game. Alam mo yung wala pa naman kaming tournament, pero nagpa-practice kami. Di ba? Tapos meron pa nga kaming tinatawag na parang play namin. May isa kaming routine. Di ba sa volleyball, dalawang court side yan. So sa kabila, anim, sa kabila, anim yung kalaban nyo. So may mga ginagawa kaming routines na sa isang court, andun kami na anim. Andun kami na first six. Pero wala kaming kalaban sa kabila. Pero nandun kami sa loob ng court, tapos nakaposition kami lahat, tapos we are always imagining na may bola na lumilipad. Pero wala naman talagang bola. So kunwari, maglalaro kami, sisigaw lang yung coach namin, "Oh, uno, block. Oh, depensa." Alam mo 'yun? Oh, ano, spike sa uno, ganyan-ganyan. Oh, quick. Alam mo 'yun, paikot-ikot kami sa court, walang bola, walang kalaban. 'Di ba parang kalokohan 'yun? Pero that's what you call preparation. Para pag dumating na yung panahon that we have a tournament, pag nasa loob kami na court, hindi kami magkakalat, 'di ba? Preparation tawag doon kasi yung utak mo magsi-stimulus alam mo yun, mag-o-automatic yan sa utak mo, na pagka nakita mo yung bola nandun, alam mo na kung saan yung puwesto mo. Yung hindi na yung nag-iisip ka pa na, "Ano ba, kakanan ba ako, kakaliwa?" Hindi na siya gaganon kasi nga naging subconscious na sa utak mo na when the ball is in this side of the court, in this side of the net, you know where you should place yourself, 'di ba? Yun yung tawag sa preparation. Ganon din dapat dito sa IM. Dapat nagpe-prepare ka din sa network na malaki. So anong kailangan mo i-prepare? You have to prepare your mind. Kaya it's important that you attend your trainings, you attend your group trainings, you attend your weekly bonding, you attend events, di ba? And you read books. Tapos whatever you hear, whatever you listen, whatever you read, apply. Di ba? Ang kailangan mo i-prepare, mindset. So, develop your leadership mindset. Bakit leadership mindset, Mens? Kasi hindi ka naman dito magiging follower. Kung gusto mo ng malaking team, you will not be a follower, but you will be a leader. Yun yung totoo. Magli-lead ka ng grupo kahit ayaw mo. Wala kang choice. Bakit wala kang choice? 'Di ba gusto mo ng buhay na meron si Mentor May, yung magara, may bahay at lupa, maraming pera, malaki yung kinikita, nakakabili na ng gusto niya, nabibigyan niya na yung mommy niya ng kung ano niya, na gusto niya, nabibigay niya na yung lahat, may time freedom, may financial freedom, may peace. 'Di ba? 'Di ba gusto natin 'yon? E tingin mo ba si Mentor May follower ngayon? Hindi. Siya yung nagsi-step up sa Team Blast. Siya yung nagli-lead sa team niya. 'Di ba?
Pero bago siya dumating diyan, prepare niya na yung sarili niya. Hindi lang mindset, pati skill set ng pagiging leader. I-improve mo talaga skill set mo. You have to be a step ahead from your team. Hindi pwede na yung team mo alam yung next pero ikaw hindi mo alam. 'Di ba? Dapat ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung kailangan ng team mo para mas lalo silang ma-motivate, maging driven, at mag-elevate pa yung kanilang success dito sa IM. Pangatlo, i-prepare mo yung heart set mo. You should have that intention na maayos, mabuti, hindi pansarili, 'di ba? Kasi kaya nga sinasabi nila press nila VP, kung ikaw ay yung taong gusto mong tumulong sa iba para sa iyong networking. And not all people has that heart set or not everyone has that heart set to help. So kung wala pa yung heart set mo na ganon, na hindi ka pa na-align sa ganong klaseng heart set, then develop, improve that heart set. Huwag mo ipilit. Ipag-pray mo, expose mo yung sarili mo, 'di ba? Maging open ka kasi diyan mo siya made-develop, 'di ba? And diyan tayo lahat nagkakatalo-talo sa heart set kasi we may all have the same mindset, we may all have the same skill set, pero kung iba-iba yung intentions natin, yung sa'yo, pansarili, personal lang, wala kang pakialam sa iba, malayo yan sa heart set na gusto ng company natin. So you have to improve your heart set, di ba? Huwag ipilit. Makikita din yan pagdating ng araw na pilit ka. Iba pa rin yung na-experience mo, naging genuine yung pagtulong mo sa mga tao, 'di ba? Not all help is about finances. You can help by giving time, by giving effort, by giving, just by listening to other people, that's already help, no? So, number two is prepare. Mag-prepare ka kasi kanina ang daming sumagot, "Yes, Mens, I want a big team." Pero kung hindi ka prepare, hindi talaga nibibigay. Number three is be intentional with your goals. 'Di ba? Hindi pwede na nag-goal ka tapos goal-goalan lang. Actually, I'm speaking to myself kasi ganoon din ako. 'Di ba? Nandun pa rin naman ako sa process na hindi kasi ako yung sobrang goal getter, no? Pero na-improve ko na yung sarili ko ngayon. Pero kailangan kasi talaga natin maging intentional with our goals. Na yung tipong nagse-set ka ng goals, kailangan tina-target mo talaga. Hindi pwede yung ano lang, yung masabi lang na pagka nagkita-kita ko yung first week of the month, eto po yung goals ko, tapos yung isa wala ka na hit. When you say hitting your goals, it should be an action. Hindi siya pwede yung words lang na I want to hit the goal, 'di ba? Kasi something that is not intentional is similar to this. Kunwari, mens paano ba maging intentional sa hindi? Example, I want to be a superhuman. Yun yung goal ko, 'di ba? So tingin mo magiging posible siya. Unang-una, yung goal ko medyo malabo na, 'di ba? Tapos siyempre, kung iisipin ko, what are the steps I need to take? What should I do para ma-achieve yan? Medyo malabo lalo. Di ba? So, hindi dapat ganun pag nagiging intentional tayo sa goals natin. Kailangan yung goals mo are smart, di ba? Kailangan feasible yung goals mo, lalo na pag sa I Am Worldwide. Na kunwari, gusto ko maging pinakamayaman sa networking. When you say pinakamayaman, how much earning a month should you say na mayaman ka na? So, yun yung i-goal mo, di ba? Tapos, kunwari, kung ano man yung goal mo na yan, kaya sabihin natin, gusto ko kumita ng 1 million per month. Alamin mo what are the steps na kailangan ko i-take every single day para ma-achieve yan. Ilang talks ba dapat? Kay Mentor Cut ko to lagi naririnig eh. So kung gusto mo ng 10,000 na kita sa isang araw, ilang talks dapat yung ginagawa mo? Sa talks na yan, ilan dapat yung nagpe-pay in? Pagka nag-pay in yan, ilan dapat dyan yung gold, yung platinum, yung jade, kung gusto mo makuha yung 10,000 per day na goal mo. Kailangan ganun tayo. 'Di ba? Hindi pwede yung we're just kasi ang isang tao na nagse-set ng goal pero hindi nahi-hit yung goal at hindi naman talaga ginagawa yung kailangan niyang gawin para ma-hit yung goal, ang tawag diyan wishful thinking. Ang gusto ko lang, I wish to become. Ganon. Hindi tayo dapat ganon. Kung gusto mo, gawin mo, take action. 'Di ba? Ganon lang 'yon. All intentions
are intended to be taken in action. Di ba? Hindi siya pwede words lang. Number 4, attract the leader you want to become. Di ba kanina na-mention ko na you have to be a leader, wala tayong choice kasi, di ba, gusto natin ng kagaya ni Mentor May, ni Mentor Peach, ni Mentor Kat. Kasi sila yung mga nilulook up natin dito eh. At dahil gusto mo yan, wala kang choice kasi sila, hindi yan leader nagsimula, pero they became a leader because they intended to be one kasi they realized kailangan talaga maging leader for them to lead a team. Hindi naman lahat ng tao dito are born leaders, pero it's your choice if you want to be a leader or hindi. Kaya mo. Utak mo lang yung nagsasabing hindi. Kaya mo yan. 'Di ba? Huwag kang matakot na magkaroon ng mistakes when you're leading people kasi yung mistakes mo, yan yung naging lessons mo and yan yung nagiging isang way for you to become better leaders. Kasi ako hindi naman talaga ako better leader. Hindi ako magaling na leader. Dominante ako, may mga tao akong nakausap dati na sobrang lumayo na sa akin kasi kung makapagsalita ako, grabe. And that's one of the things that I've learned in this business na it's not because dominante ako, I have to be dominant always. And it doesn't work that way. So, inaral ko yung DISC, yung, alam niyo yung DISC? Ano ba yung DISC? Sige nga, i-type niya yung DISC, ano yung mga yon, 'di ba? So, kailangan mong aralin yon. Yung DISC as actually, tinuro yon hindi lang para may alam ka. Yung DISC, tinuro yon para matuto kang mag-adjust sa kada sitwasyon because a true leader knows how to adjust in situations to avoid conflict and to make sure na syempre nasasabi nila yung gusto nilang sabihin pero walang may nasasaktan, nagagawa nila yung kailangan nilang gawin pero hindi yung sobrang nawawalan ng gana yung mga tao, di ba? Actually, yung point ng DISC kasi, hindi lang para maging dominant ka kasi dominant ka. Hindi inaral yung DISC para lang mapanindigan mo na dominante kang tao. May iba kasi na, ano ako eh, dominant talaga ako. So talagang pinanindigan mo lang yung pagiging dominant mo. Eh di sana kung yun yung gusto mo, hindi na natin pinag-usapan yung I, S, tsaka C. Kaya nga tinuro yung I, S, tsaka C para kung dominante ka, alamin mo ano yung mga characters na to para pagdating ng panahon na magiging ganun ka, you know how to. 'Di ba? Ang pinaka-goal nitong disc na to is maging fifth ka na tao. Ito yung Learn Chameleon. Yan yung kailangan mag-bloom dyan sa disc eh. Kailangan lahat tayo ma-develop natin yung pagiging Learn Chameleon. Na in situations na puro dominante yung kausap mo, you know how to handle, walang conflict. Pag situations na puro S yung kasama mo, you know how to handle, walang conflict. Pag I yung mga kasama mo, you know how to handle, walang conflict. Pag C yung kasama mo, you know how to handle, walang conflict. Kasi nga, learn chameleon ka. Nagka-camouflage ka sa kada sitwasyon, 'di ba? Pero hindi ka nagka-camouflage just to agree kahit alam mong mali, 'di ba? Nagka-camouflage ka to avoid conflicts but still nagsistick ka dun sa idea na kung anong tingin mong tama, 'di ba? Yun yung goal natin sa disc. Hindi yung panindigan mo lang na dominante ka, na high-I ka. High-I kasi talaga ako. Kaya ako ganito, adjust kayo lahat. Hindi ganon. Di ba? Yes, kasi ako kaya tahimik lang, please. Hindi ganon. Inaral mo yun para alam mo pagka dumating yung panahon na yung pagka-S mo hindi mag-work, magamit mo yung isang character sa disk that will simply work in situations for you to avoid conflict and para mas maging effective yung usapan, yung sitwasyon, or yung, alam mo yun, nagigets nyo ba? And becoming a leader, it's very important that you know how to adjust yourself in different people, different ugali, different situations. Kasi iba-ibang tao may encounter mo dito. Kaya yung mga tao nagsasabi na, napakadali lang sa networking, ang hirap kaya. Unang-una, mahirap maging leader. Hindi lahat willing to become a leader. Hindi lahat is willing to adjust. Lalo na when it comes to your life principles, yung mga nakalakihan mo, nakagisnan mo, 'di ba? So, aralin niyo yung desk
Pero wag niyong aralin lang kung ano yung karakter mo. Aralin mo lahat na, okay, kasi pansinin niyo, ngayon, 'pag nakita mo si Mentor May, hindi na siya yung S, eh. May dominance na si Mentor May. 'Pag nakita mo si Mentor May, hindi lang siya S, may I din siya. 'Pag nakita mo si Mentor May C din siya, 'di ba? 'Pag nakita mo naman si Mentor Kat, hindi lang siya S, 'di ba? Meron siyang C, may pagka-high I din, 'di ba? Depende sa sitwasyon. Tapos may pagka-dominante din 'yan, akala niyo lang. 'Di ba? 'Pag nakita mo naman si Mentor Peach, gano'n din. Hindi siya lagi dominant. Makikita mo na siya na pagka may kausap na siya ngayon, hindi naman siya yung laging straightforward lang, 'di ba? Pero kung kailangan, kailangan. Makikita mo din siya na nakikipaghalubilo na, hindi na siya yung stick lang siya doon sa character na nakagisnan niya. Yun yung purpose ng pagiging pag-aaral natin ng DISC, no? So may separate topic naman for that. Pero the whole point here is wala kang choice. If you want a better life through I Am Worldwide, if you want to achieve what you want to achieve in I Am Worldwide, you have no choice but you will lead people. And because you will lead people, kailangan mong maging leader. Attract that leader that you want to become. 'Di ba? Pwede ka kasi maging leader na, ako yung leader na policing, mahilig mamulis. Pag may mali, uy, uy. Pwede din naman yun eh. Ako yung leader na takot lahat sa akin kasi leader nila ako. Alam mo yun? Pero meron akong nakuhang concept kasi, which is actually si Press naman nag-share nito sa amin dati. The best leadership skills na kailangan natin i-duplicate is kung paano nagli-lead si Jesus sa disciple niya. And yung leadership skills ni Jesus is uh, servant leadership. Di ba? Pag nakita mo, si Jesus naman hindi na naman yung tagahugas ng paa. Pero pag mali ka, talagang mali ka. Iko-correct ka. Kumbaga strict siya, pero may compassion, marunong siyang, may empathy siya, 'di ba? Tapos marunong siya mag-serve sa tao, 'di ba? Pero hindi siya yung sunod-sunuran lang. Iba kasi 'yon. So, para sa akin at para sa experience ko, ang pinakamagandang leadership skills na ma-develop natin is yung pagiging servant leader. And the best book that can help you with that is the Bible. Nandun naman lahat. 'Di ba? Aralin nyo lang. Aralin nyo pa paano nag-lead si Jesus sa mga disciples niya. And i-apply nyo sa team nyo. And you can never, hindi natin alam, malay mo, baka gumanda talaga yung takbo ng negosyo mo. At sumunod sa yung mga tao. 'Di ba? Kasi si Jesus naman, he walks the talk. 'Di ba? Hindi siya yung tipong gawin mo to kasi gusto ko lang. So yun yung mga typical ideas of leadership na kailangan natin ma-improve at ma-develop as we go in this business of leading people and leading not just people but groups of people in your organization. Number 5, connect with the right mentors. Meron akong nilagay na right dyan kasi hindi yan left. So, connect with the right mentors. Hindi kasi lahat ng tao is tama for us, no? Pwedeng hindi ako yung tamang mentor for you kasi iba yung strategy ko, iba yung leadership ko, doesn't work for you. 'Di ba? Pwede din naman nagwo-work yung leadership ko sa iyo kasi tama akong leader, tama yung diskarte ko, tama yung mindset ko, tama yung leadership skills ko, tama yung strategies ko for you, no? Kaya importante that you know which mentor is the right mentor. Pero make sure nyo, ito yung pinaka vital sa pagko-connect. Bakit kailangan mo mag-connect? Unang-una, hindi mo kaya to. Yun yung totoo. Hindi mo kaya to. Yung tipong galing-galingan ka dito, kahit sabihin na natin na galing ka sa ibang kumpanya, kung galing ka man sa kung saan-saan, pinakamagaling ka man kung saan, na pagdating dito, wala yan. Kasi kung ano man yung dati mong ginagawa na magaling ka, tapos pumasok ka dito sa I Am Worldwide and feeling mo magaling ka pa rin, but if you don't know how to adapt with the culture, mahihirapan ka. Kasi magaling ka. Parang ganito siya. Kumbaga, ang goal mo, lumipat ka sa I Am Worldwide. So, kunwari, ang I Am Worldwide, it's like volleyball game. No? So,
Dati kang basketball player. Ngayon ang gusto mo mag-shift. Gusto ko na din mag-volleyball. So, from basketball, mag-volleyball ka. Parehas yung game na yon may bola. Parehas na may mga footworks. Parehas na may mga gagawin ka. May mga skills na kailangan mo matutunan. Mga dribble, sa kabila naman spiking. So, parehas na siya, may bola. Pero magkaiba na court yun eh. Magkaiba na court. Yung skills mo as a basketball player will not apply in the volleyball court. Nakuha niya? So if you want to be the best volleyball player from being a basketball player, you have to unlearn what you've learned and start relearning what you can learn in that new court. Parehas yan na court, pero magkaiba ng laro, magkaiba ng gamit ng bola, magkaiba ng footworks, kaya hindi mag-a-apply yung skills mo sa dati mong court sa bagong court. Ganon din yun sa I Am Worldwide. Kung galing ka sa isang kumpanya na magaling ka doon, pagpasok mo dito, it doesn't mean na magaling ka doon, magaling ka na rin dito. You still have to know how I Am Worldwide works. Paano ba yung sistema namin dito? Tingnan nyo yung mga magagaling dito, yung mga nasa top natin, yun yung aralin mo. So magaling ako, pero sila, paano ba sila naging magaling dito? Anong ginagawa nila? Di ba? Nakuha niyo ba? Magaling ka sa work mo, pumunta ka dito, hindi rin yan mag-apply. Nandun na yung mindset ko na ganun dati pa. Pero hindi siya nag-work. Talagang I have to unlearn. And when nung nag-unlearn ako, doon na na-empty yung cup ko at doon na na-fill ng mentor ko yung cup ko. Ngayon, alam ko na okay, kaya hindi pala nagkakaroon ng magandang epekto yung ginagawa ko dati kasi mali pala. Kasi yung alam ko eto, pero yung turo pala ng mentor na marunong, na magaling, paano ko nasabing marunong na magaling? Kasi may resulta. Na? Eto guys bigyan ko kayo ng pinaka number one strategy ko nung nag-networking ako at kung bakit ko narating to. Yung kung ano man yung position ko ngayon sa IM Worldwide. Kung ano man yung growth ng team ko ngayon sa IM Worldwide. My number one strategy was and has always been, I only listen to people that has the things I want to achieve in this business. Lahat ng tao can give you unsolicited comments. Lahat ng mga tao, even in I Am Worldwide, can give you comments or suggestions or advices na hindi mo naman masasabi na applicable or hindi. Pero the best person who can give you the best advice is those people na nandun na sa gusto mong marating. Di ba? Kaya nga kanina nakwento ko sa inyo about yung mentor cut. Simula nun kung anong sabihin sa akin ng mentor cut, Meds, eto ba nagbigay sa iyo ng 3-story house and lot? Kahit, kasi minsan si mentor cut pagkausap mo, minsan parang hindi ko pa ma-weigh. Kasi ganun siya talaga eh. Alam niya naman yan, di ba, Meds? Pero, alam mo yung parang minsan, pag tinanong mo siya, parang, talaga ba, Meds? Wala nang iba. Pero bakit ako magja-justify at bakit ko tatanungin yung sinasagot niya sa akin kung paano to mas papapaganda, siya na yung nandoon. Nakukuha niyo ba? Kagaya niyan, kunwari, tatanungin mo sa mentor ka, "Hello, mens, ano bang gagawin ko? Ang hina ngayon ng grupo, talagang maliit yung income, nagkakaroon ng attrition." Alam mo yung sagot niya na sa akin? Tuloy-tuloy ka lang. Alam mo yun? Parang minsan, sasabihin mo sa sarili mo, Mets, talaga ba? Tuloy-tuloy lang? Like, wala nang dagdag, like, walang bagong strategy, walang bagong step 1, walang bagong step 2, wala talaga. Na? Eh, paano kasi kung ganun lang talaga ginawa nila? Na kahit eto yung nangyayari, ang sagot lang talaga nila, tuloy-tuloy ako mag-DR. Pag may na-DR ako, i-build ko yung tao. Pag na-build ko yung tao, papalakihin ko yung grupo. Pag napalaki ko yung grupo, maghahanap ako ng mga tao na tuturuan dyan na ma-develop ko din yung leadership niya. Tapos hanggang sa dumami sila ng dumami. Paano kung ganun lang talaga yung ginawa nila ever since? Yun yung tinuloy-tuloy nila. Yung wala sila masyadong over-strategical na ginagawa. 'Di ba? Nakukuha nyo ba? Alam niyo kung bakit ko pinapakinggan si Mentor Kat? Not just because
she is my direct mentor. Kasi pwedeng direct mentor mo, wala namang naaambag. 'Di ba? Puwede naman kasing gano'n, eh. Pero si Mentor Kat kasi nagkataon lang na direct mentor ko siya tapos connected siya kay Mentor May. Kung anong ginagawa ni Mentor May, yun din yung ginagawa niya. Kumbaga ang utak ni Mentor Kat tsaka utak ni Mentor May magkadugtong. Tapos si Mentor May, yung utak niya tsaka yung utak ng mga BODs ni VP, ni Press, ni GM, magkadugtong din. Importante kasi na yung may-ari, mentor mo, at ikaw, parehas ng utak. Kaya you have to connect. Kasi kung isang linya yan na magkakadugtong, tapos ikaw lang yung nahiwalay, yung pinapakinggan mo yung nahihiwalay doon, darating yung panahon mahihiwalay ka na rin. Kaya wag ka lumayo doon. Dapat hanapin mo yung mga tao, mga mentors, kasi may mentor talaga na konektado sa top mentors na konektado sa mga BODs. Pag malayo yung mga principles, malalaman mo naman yan eh. Pagka, kunwari, nagpa-mentor ka, tapos ang sinasabi ni Mentor May, eto. Tapos maririnig mo ang sinasabi ng isa na mentor na kinakausap mo is taliwas. Alam mo, ang isang strategy ko kasi dyan, pag narinig ko si Mentor May at ito yung side niya, si Mentor Kat, si Mentor Peach, kung ito yung point nila, pagka ganito yung sitwasyon, yun yung papakinggan ko. Pero pag may narinig ako, kasi pwede kasi may marinig ka na hindi naman talaga, okay naman yung advices, pero parang medyo alanganin. Parang iba yung sinabi mo sa sinabi ni Mentor May. Mas focus ko yung kung anong sinabi ni Mentor May, yun yung papakinggan ko. Kasi nga, sila yung konektado sa may-ari. Hindi, kasi kung konektado tong isang kong kausap, dapat parehas kayo ni Mentor May ng sinabi. Ba't iba? Di ba? So, ibig sabihin lang nun, hindi ka konektado. So, dahil hindi ka konektado, kahit ikaw pa yung top mentor ko, kung hindi ka konektado, hindi ako makikinig sa'yo. Unang-una, kahit pakinggan ko si Mentor Kat, si Mentor May, si Mentor Peach, hindi na ako maliligaw. Hindi na ako malilito. Kasi sila na, sino pa ba yung best people to mentor you? 'Di ba? Eh, syempre, hindi naman lahat. Like for example, sa atin, sa iba dyan, not everyone has an access with these people. Hindi naman natin lagi nakakausap si Mentor Kat, hindi naman lagi nakakausap si Mentor May, Mentor Peach, or even the BODs. 'Di ba? Kaya ang gawin nyo, kung sino yung mentor na dikit sa mga yon, yun yung pakinggan nyo. Kunwari, level 5 ka na ni Mentor Peach. Kung sino yung mentor na nasa taas mo na alam mong konektado kay Mentor Peach, na lagi nakikipag-mentoring, na lagi nakikipag-usap, tapos whenever they speak, they have the same thoughts, they have the same language, yun yung pakinggan mo. Para hindi ka malito. Di ba? So, ganun dapat lagi, no? Anyway, eto, isa to sa mga additional na gusto kong i-share sa inyo. The rule of 33%. No? So, ask yourself, are you the type of mentor that your team would like to copy? Kung iisipin mo ngayon, ikaw ba yung tamang tao na dapat kopyahin ng grupo mo? If your answer is yes, then that's good. Pero kung yung answer mo is no, wala namang mali dyan. Ang mali, if you stay that way. So kung alam mo na hindi ka pa rin yung tamang mentor, then improve on it. Do something about it para makopya ka ng mentor mo or makopya ka ng mga downlines mo. Kasi kung halimbawa, tamad ka, tapos nagduduplicate ka ng tao, ang maduduplicate mo dyan, hindi skills lang, kundi pati yung katamaran mo. Kaya i-make sure mo that whenever you're duplicating a leader, you're not just duplicating by skills, kundi you should be duplicating people when it comes to their mindset, actions, tsaka dapat ako kasi ang isang way ko for me to know if that person is already duplicated na. Hindi lang yung magaling lang mag-present, tapos ay magaling mag-present, duplicated na. Magaling na mag-present yon, pero hindi ko pa masasabi na pwede ko na yung pakawalan, kahit pabayaan ko na yan, kasi ako na yan eh. Hindi ko pa yan masasabi na ganun. Masasabi ko lang na ganun ka na if you have the same way of solving problems kagaya ko. Kung parehas na tayo magdesisyon, parehas na tayo
mag-solve ng problems, mag-solve ng mga critical situations. Kumbaga, critical thinking wise, parehas na tayo. Kung ganun ka na, I can say na duplicated na kita. Kasi ako na yan. Kung paano ako mag-isip, ganyan na siya mag-isip. Alam mo yan? Ganun ako mag-duplicate ng tao. Ngayon, ano yung 33% rule? Ang usapan kasi dyan, di ba, every one of us has 24 hours of our time. So, ibig sabihin, 100% of our hour or our time is nasa atin. Ngayon ang tanong, anong ginagawa mo sa 100% na oras mo? 'Di ba? Ang tama daw na gawin, yung 100% mo daw, you should divide it to three different kinds of people. Kaya sa 33%, actually that's 33.33 dot 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 na. So ni-round off na lang 33% lang 'yan. Kasi baka may magtanong, asan yung 1%? Ngayon ganito siya. If ikaw to, kailangan mo daw spend yung 33% or one-third of your time sa mga tao na alam mong mababa sa'yo. Kunwari, ikaw yung mentor, spend just one-third of your time to your downlines. Hindi lahat. Hindi lahat ng oras mo sa kanila. Bakit, Mins? Mali ba yon na lahat ng oras ko nasa downlines ko? Mali. Kasi wala kang mai-improve sa sarili mo kung downlines mo lang lagi yung kasama mo. Alam mo the biggest pitfall kasi of spending times with our downlines is ganito. Kasi ikaw yung magaling, downlines mo hindi, ang pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamagaling. Now you're feeding your ego. Nafi-feed mo yung ego mo. Oh, grabe, ang galing ko. Pero ikaw lang nagsasabi na magaling ka. Ikaw lang nagsasabi na tama ka. Kasi wala ka naman tinatanong ng mga taong mas magaling sa'yo. Kung tama ba to, mens? Di ba? Nakukuha niyo? So, yan kasi yung magiging pitfall. Dahil laging feeling mo magaling ka, nafe-feed yung ego mo, mas gusto mo na lang kasama mo, downlines mo lagi. Pero mali yun. It should just be one-third of your time lang. Saan ko naman isi-spend yung other one-third? You spend it with the people who are in the same level like you. No? Like, kunwari, if you put it in a perspective na nasa corporate world tayo, kung supervisor ka, spend one-third of your time with your co-supervisors. Just one-third. 33% of your time lang. Bakit? Kasi para makapag-share ka ng mga best practices, makakuha ka din ng mga best practices nila, ma-apply mo sa team mo. Di ba? Pero ang hindi maganda kung you spend 100% of your time sa kanila lang. Pag ganun kasi, you will be stagnant. Walang growth. Kasi routinary, paulit-ulit, kayo-kayo lang din nag-uusap. Though nandun na kayo sa level, kaso kayo-kayo lang. Wala nang next level. 'Di ba? So hindi niyo na i-aspire na mag-grow, gusto niyo maging ganito kasi nga sila-sila lang ang kausap mo lagi. That's why you have to spend the last third or one-third of your time to those people that are better than us. 'Di ba? Like for example, I remember when I was working sa call center, syempre nag-aspire din ako na maging manager ng training department, hindi ng buong floor. Gusto din maging manager, di ba? Kasi yun naman yung next na level after being a trainer. So syempre, kami ng mga co-trainers ko, we have this what we call shadowing. So, sasama kami sa boss namin on a specific time and day of a week para mag-shadow. Ibig sabihin mag-o-observe kami anong ginawa niya for the day, anong ginagawa niya, anong ginagawa nila sa meetings, anong pinag-uusapan sa meetings. Kasi nga, para makuha ko yung mindset ng mga managers din. 'Di ba? Kasi syempre, ano ako, trainer ako, gusto kong maging manager. Kailangan dumikit ako sa kanila, 'di ba? Kaso ito kasi yung maling mindset ng tao. Minsan ayoko dumikit sa mga ganyan kasi makikita lang yung mga mali ko. Pagsasabihan lang ako niyan. If ganun yung mindset mo, malayo ka sa success dito sa AM. Yung iba kasi pagka, minsan ayoko lumapit sa mentor kasi pagka tinanong ko yan, sasabihin naman sa, oh, may ginawa ka ba? Ano bang ginawa mo? Asan ka ba? Ano bang ano? Wala ka naman sa training. Gaganon din kasi ako, mens, kaya ayoko lumapit sa kanila. Alam nga naman sabihan ka, keep it up, wala kang pay-in, 10 taon ka na dito. Mes, 10 taon na ako dito, wala pa rin akong pay-in. Anong gusto mo sabihin ko? Keep it up. Ituloy mo yan na yayaman ka niya eh.
'Di ba? Anong gusto mo, gano'n? Para lang hindi ka masaktan? Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mo experience 'yun, huwag kang mag-aspire na malaki. Kasi if you wanna grow, there's always those people that will correct you for the things that are wrong, wrongly done. 'Di ba? 'Pag gano'n yung mindset mo, sino yung gano'n? Yung, "Mes, takot ako sa mentor ko." Siyempre walang aamin, 'di ba? "Mes, takot ako sa mentor ko. Mes, ayoko lumapit kay mentor po, eh, kasi 'pag siya talaga nagsabi, grabe diretsahan, tapos talagang real talk." Alangang i-aano kita, wala kang pay-in 'no, wala kang pay-in. Anong gusto mo? Nakukuha mo 'yan? Kaya kung gano'n yung ugali mo pa, malayo ka pa sa success mo dito sa IM. Actually, kahit wala ka sa IM, malayo kang umasenso if that's how you think. Oo, papansin mo 'yan sa work ko dati. May mga kasabayan ako sa work ko, mga 10 years, 12 years, hanggang ngayon, 'di ba? Nakikita ko sila. Most of them, 'pag tinanong mo, "Bakit hindi ka nag-a-apply ng supervisor?" "Ayoko dun. Gusto ko yung petics lang. Gusto ko yung time in, time out." Alam mo 'yun? Kaya hindi pa rin naggo-grow, hindi pa rin nag-iiba yung buhay. Gusto mo ba ng gano'n dito sa IM na, "Miss, ano lang ako, typical ordinary distributor na umiinom ng Choco Barley." Kung gano'n yung gusto mo, 'wag ka na umattend ng training kasi kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan mag-isa, uminom ng Choco Barley. Hindi mo kailangan ng training. Pero kung gusto mo mag-excel, gumanda yung buhay mo, you really have to face your fears, 'di ba? And sometimes, we have to accept the fact na meron talagang mga tao na mas magaling sa atin, 'di ba? Ako, even ako, galing na galing na ako sa sarili ko, eh, grabe totoo naman 'yun, nagagalingan talaga sa sarili ko. Pero, I don't stop learning. I always seek attention and help from other mentors na pagka, "Mens, if this is the situation, what do I do?" 'Di ba? I make sure that I talk to the right people. China-chat ko si Pres, china-chat ko si GM, china-chat ko si VP, china-chat ko si Mentor Peach, si Mentor May, si Mentor Kat. Naghihingi ako ng ano, ng things that I need to learn. Kasi nga, learning should also be constant. Hindi siya pwede na you learn and then you stop. Learning is continuous regardless if nandun ka na sa pinakatoktok ng I Am Worldwide. It is also constant in this world, learning. 'Di ba? So siyempre hindi naman lahat tayo has the access to VP, to Press, to GM. The best way for you to get their mindset and to learn from them is to listen to their trainings. Lahat ng mga trainings nila available in YouTube, bakit hindi mo pinapakinggan? 'Di ba? Lahat ng mga pino-post nila basahin mo, damnamin mo, intindihin mo. 'Di ba? If you read their post, that's already giving 1/3 of your time to the people that are better than us. If you watch their trainings, that's also the same. You spend 1/3 of your time. You don't have to be physically face to face with these people kasi wala tayong 100% access sa kanila. But we have videos na pwede nyo mapanood. 'Di ba? So, eto, pag ginamit mo tong 33% rule, in-apply mo to sa buhay mo simula ngayon, huwag ka matakot manghingi ng advices, huwag ka matakot magtanong kung anong mali na ginagawa mo, huwag ka matakot na mag-share sa mga downlines mo ng mga tinuro sa'yo na sabihin mo sa sarili mo, ay baka hindi ko kasi malatag kagaya ng paglatag. Huwag ka matakot nun. 'Di ba? Kasi pag ginawa mo to, magkakaroon ka ng growth. Hindi ka magkakaroon ng stagnant learning, 'di ba? And also, one more thing, actually patapos na naman tayo, no? One more thing before I end, swallow your okay na paki-type, swallow your, sige nga, paki-type nga, swallow your, alam na alam mentor model Swallow your pride detergent, antibacterial, stain away formula. Swallow your pride. Alam nyo ba na ang pride, kahit wala ka sa networking, kahit nasa bahay ka lang, nasa opisina ka, or kahit nasa labas, or kahit nasa kalye habang nagdadrive,
Pride is the number one killer of success. 'Di ba? Ang pride innate na yan sa tao eh. Hindi na yan mawawala. So I'm not saying na you have to let go of pride kasi hindi mo yan mawawala. But what is important is you know how to beat pride. Hindi natin yan matatanggal kasi nasa atin na yan dahil tao tayo. Pero pwede mo yan maiwasan na yan yung umiral sa mga sitwasyon na kailangan natin. Di ba? Kasi kahit wala ka sa IM, kung hindi ka teachable, you will not grow. Yeah? O, isang way para malaman mo na may pride ka kasi ayaw mo na magpaturo. Ay, alam ko na yan. Kaya nga lagi sinasabi, di ba, sa IM Worldwide, pag nagtitraining, iwasan mo maging acne. Kasi ang acne, that's one idea of a person who has a pride na ayaw magpaturo. Kahit mali-mali na, laban pa rin. Yeah? Ayaw magpaturo. Di ba? So, hindi natin yan matatanggal. Pero pwede natin yan ma-minimize. Pwede tayo maging aware na, okay, pagka may mga ideas pala yung iba na ayaw ko tanggapin, that could be pride. And that's not good kasi baka hindi ako mag-succeed if ganun yung maging attitude ko lagi. If I don't listen and I talk more, that's pride kasi ibig sabihin hindi ako nakikinig sa ideas ng iba. Yeah? Am I changing opinions or am I open to changing my opinions based on new information? Yeah? Do I readily admit when I'm wrong? Oh, pag ganun pala, totoo naman, 'di ba? Kahit wala ka sa IM, if a person is already wrong and does not admit that he's wrong, that's pride. 'Di ba? Do I observe before acting on a situation? Kasi pwede kasi on a situation, you can be thank you, Mens. On a situation, pwede kasi na ganitong nangyari. 'Di ba? Lagi natin naririnig yung kalokohan na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, 'di ba? Ba't ka magbabato? Pwede naman pag binato ka niya ng bato, mag-isip ka muna bago ka gumawa ng aksyon. For me kasi ito, ako lang to There's a big difference between reacting and responding. For me kasi, if you are just reacting, you are not thinking. You're just focused on the emotions and the situation. And most of the time, pag ganun yung nangyayari, you will get a negative effect effect doon sa ginawa mo. Kumbaga negative yung magiging outcome ng sitwasyon, posibleng magka-conflict, posibleng magkaaway, posibleng hindi magkakaintindihan kasi ang focus ko magre-react. So, hindi na ako mag-iisip kung anong naramdaman ko noon, gagawin ko na lang bugso ng damdamin. Yun yung reactive. Pero if you focus on or if you veer away from being reactive and you focus on being res- responsive, when you say responsive kasi, you think, you comprehend before you take an action. Yeah? Kaya magtataka ka, bakit may iba na binabato ko na parang wala pa rin. Hindi pa rin sila naiinis, hindi sila sumasagot sa akin. Kasi nga, they think, they comprehend. They siguro nag-empathize din sila sa iyo kasi ano ka lang, mainit lang ulo mo. Di ba? So when you focus on being responsive, you avoid conflict, you avoid mga bagay na hindi maganda ang mangyayari. So, it's just another thing na po you can ponder on. No? Ako nung bata ako ganito, okay. Ayoko magtanong kasi bahala na magmukha akong tanga. Bahala na yung zero ako sa exam basta ayoko magtanong kasi pag nagtanong ako feeling ko ang tanga ko. Ganun kasi yung pakiramdam, no? Pero mali pala. Kasi that's pride. Na hindi mo na nga alam, hindi mo pa rin tinatanong. Yeah? Am I open to doing things in a way I haven't done before? Yung hindi mo nakasanayan, do I act defensively? Ito lalo. Di ba ito nangyayari to when you are being mentored? Sinig kami ng calls nila, tapos may marinig kami ng mga maling pronunciation, maling mga approach nila sa mga tao, may mga kulang sila ng mga sinabi. So we do mentorship. So, syempre, when you mentor, there's always critic. Walang positive criticism.
everything that you criticize is negative kasi it has to be, kumbaga it has to be fixed, di ba? Pero the point here is, kahit kasi sabihan ka ng mali, it's how you respond sa mga sinabi sa'yo. Kung open ka to the criticisms, or you're open to learning, 'di ba? Or hindi. Kasi kaya doon ako nagtataka minsan, bakit sa work namin nung kini-criticize namin yung mga agents namin, tanggap lang sila ng tanggap tapos inaayos naman nila. Kasi nga, pag hindi sila sumunod sa amin, tanggal sila sa trabaho. Pero bakit ganun pag sa IM? Yung downline, mali na nga, tinuruan ka ng mentor mo, kasi ikaw pa yung magagalit. Alam mo yun? Ba't ganon? Parang asan yung mustisya doon? Di ba? Kailangan, kung gusto mo mag-improve, you're willing to be criticized. You're willing to learn. You're willing to accept na ito yung mga bagay na hindi ko alam, kailangan ko baguhin. Di ba? No? So anyway, we're almost done na. Ito kasi yung time na nagpunta ako sa Bacolod. This was 2018. No, share ko lang sa inyo, no. Ito yung mga panahon na nag-build ako ng network doon sa Bacolod. Actually sa Bacolod kasi noon, na namatay yung dad ko noon. So nagstay ako na lang for a month, tapos I decided why not stay longer. Kasi lugar ko to pero wala akong downlines. Parang doon ako nagtataka, lugar ko may IBC pero walang downlines. So ang ginawa ko, nakipag-coordinate ako sa IBC owner natin, si Mentor Eli. Sabi ko, Mens, willing ako mag-training, willing ako mag-conduct ng IBP. Alam ko ako lahat to gagawa. Pero willing ako. Kasi nga, di ba, heart set, da? Kailangan alam mo yung heart set mo eh. Kasi kung hindi align yung heart set mo with the owners, hindi mo to gagawin. Kasi syempre isipin mo to, lahat ng mga nandyan na nasa picture, team MVP naman yan eh. Hindi ko naman yan downlines, hindi ko yan pamares, wala akong pairing dyan. Pero bakit ako willing mag-train? Bakit willing ako mag-conduct ng mga IBPs kahit hindi ko sila pamangga? Kasi nga, yun yung tinuro sa akin ng mga may-ari. 'Di ba? Ang mindset ko noon, taga-IM yan, taga-IM din naman ako. Anyway, ako yung may alam kung ano nangyayari sa Manila. So why not I bring the culture here in Bacolod? Para pagka yung culture sa Manila, napasa ko dito, baka maging kagaya din sila sa Manila. 'Di ba? Pero kung titingnan mo, hindi naman ako bayad dyan. 'Di ba? Pero ang mindset ko nun, pag etong grupo nila lumaki, mag-ingay sa Bacolod, damay ako. Kasi I am worldwide din sila eh. Di ba? Siyempre, kung may kakilala ako na narinig nila yung I am worldwide with these people, ana nga naman sa kanila pa mag-join. Di ba? Eh alam naman ng mga kakilala ko na active din ako. Di ba? Pero, kung lalaki yung grupo nila, madadamay ako. Kaya yun yung ginawa ko. Alam nyo, 3 months ako dito na naggagano, nagte-training, nagto-talk. Siyempre, nagpo-prospect din ako dyan. Pero 3 months after, tsaka lang ako nagkaroon ng downline dyan. Doon lang ako nagkaroon ng DR. Ito si Mentor Brian Sendico. Siya yung isa sa mga naging top leaders ko dyan sa Bacolod. Nung time na yon, no? Napa-join ko siya. 3 months. Yung ibang tao, isang buwan walang ma-DR, ayaw na agad. 'Di ba? Kailangan maging patient tayo. Basta ang importante, gawin mo lang yung kailangan mong gawin, paulit-ulit. You just have to believe, you just have to be consistent, and time will come, may ibibigay din sa'yo na malaking na leader para sa'yo. 'Di ba? Kaya nga kailangan prepared ka eh. Kasi tingnan mo nung nandun ako, prepared talaga ako. Ramdam ko talaga na ako yung kumpanya, alam ko na yung gagawin. Kasi nga, well-equipped na ako dito sa Manila. Nung pumunta ako doon, alam ko na kung anong ito-training, alam ko na kung paano mag-IBP, alam ko kung paano yung pinakamagandang sharing sa closing, alam ko kung paano mag-close ng deal, alam ko kung anong kailangan ng mga tao, depende sa mga taong kausap ko, kung ano bang ibabanat ko dyan, mindset, skill set, alam ko na siya gamayin. Alam niyo yun? Kasi nga, na-prepare ko yung sarili ko. So ngayon, 3 months after, nagkaroon na ako ng downline. So hindi na isa yung kasama, kumbaga hindi na lahat MVP yung nakaka-attend ng training ko. Meron ng under sa team ko. Hanggang sa tinuloy-tuloy namin, di ba? Ito yung mga times na to, kung makikita mo diyan, kalahati na yan ng room, downlines ko na. Di ba? I think I spent 8 months of my time diyan sa Bacolod in building my network diyan sa Bacolod na province. Pero sa 8 months na yan, hindi ako nagsayang ng oras at sobrang laki ng nabuo ko diyan na organization. Actually, dahil din naman sa grupo na yan, isa din yan sa mga naging reason kung paano din ako naging emerald.
sa I Am Worldwide, no? So, ito yung sinasabi ko na you walk the talk, 'di ba? So, doon kasi sa Bacolod, pag nag-IBP kami, minsan meron kaming IBP, ako mag-IBP pero walang walang attendees. So alam ko na 'yon, na-anticipate ko na 'yon na kada IBP niyan posible na walang attendees. Walang invites kumbaga. Meron man mag-a-attend member lang, 'di ba? So ang ginagawa ko lagi, I go to the office 30 minutes before the IBP so that pag walang invite, I go out and then ako yung namumusakal. Etong dalawa na 'to, pinusakal ko 'yan. 'Di ba? Sila lang kasi na-picture ko sa dinami-dami ng pusakal na ginawa ko. Namimigay ako ng flyers do'n. Tapos itong dalawa na yan, yung isa diyan, yung may hawak na flyer, yan yung isa sa mga napa-join ko. Dahil yan sa Garcinia, Cambodia, kaya siya nag-join. 'Di ba? Tapos eto, yung sinasabi kong 33% rule, yung nasa laptop kami, ang kausap namin diyan si Mentor May. So sila kasi yung mga key leaders ko na noon nung nasa Bacolod ako, sila Mentor Brian, Mentor Ben, sila Mentor Collie, si Mark, tsaka si Glenn, si Gilbert, no? So sila na yung mga core leaders ko. Kung tutuusin, kaya ko na naman silang i-mentor kasi alam ko na naman yung sasabihin ni Mentor May. Alam ko na kung anong babanat niya, alam ko na kung anong sasabihin niya. Pero kasi andun yung rule na 33%, eh hindi rin naman ako magaling. Mas magaling si Mentor May sa akin. So kahit alam ko na ang sasabihin niya, part of me would also want to listen. Kasi I also need to be trained ng taong mas magaling sa akin, 'di ba? Iba kasi yung alam ko yung sasabihin, iba yung narinig ko, yung sinabi at yung alam ko sa taong mas may alam sa akin, 'di ba? So ginagawa ko 'yun nung time na 'yun. Kaya 'wag kang matakot, 'di ba? Huwag kang matakot manghingi ng oras sa mga mentor mo na, "Mes, okey lang ba turuan pa-share ako sa mga downlines ko, gusto namin makuha yung mindset mo, gusto namin makuha kung paano mo nagagawa," 'di ba? So kailangan i-apply natin 'yan. And of course, very important sa network building yung culture. Kailangan i-build mo yung habit, kailangan i-build mo yung culture. Etong nasa left, kung nasaan kami na nasa coffee shop, ginagawa naman namin 'yan yung weekly bonding doon. Kahit dalawa lang kami. 'Di ba, kasi hindi lahat ng oras na lagi madami kami. So basta ang usapan sa team, every Tuesday dito tayo na coffee shop, this time, punta kayo dito, weekly bonding ng team natin. So we'll get together, we may have topics to discuss, sometimes siguro pag-uusap-usap lang tayo, magkakamustahan, but it should be a weekly activity. So yun yung ginawa ko. So nagsimula kami diyan na dalawa lang kami ni Brian, paulit-ulit lang kami, 'di ba? Minsan dalawa lang kami pero we make sure that people in our team knows na nagtutuloy kami kahit dalawa lang kami. So yun yung kailangan niyong gawin. Kahit dalawa lang kayo, ituloy niyo. It's not the number, it's the culture, it's the habit na kailangan niyo i-build sa grupo niyo. Kaya yung ganitong sistema, ina-apply namin yan hanggang ngayon sa team namin dito sa Manila and some of the teams na nasa ibang lugar, ginagawa din nila, no? So, eto yung team na nabuo ko, yung nasa right side. Hindi hindi na rin lahat 'yan active. Pero what's good is etong mga tao na 'to, may mga napa-join 'yan na mga level 2, level 3, level 4, level 5 up to sa pinakababa. 'Yun na yung tinututukan ko, 'di ba? So they may not be active as of the moment kasi anytime pwede naman silang bumalik, 'di ba? Pero may mga tao sila sa baba nila na yun yung mga natututukan ko. Like for example, si Metro Roda Daniela Ramos, yung kulot na nakikita sa opisina, 'di ba? Downlines na yan nitong team na 'to. Hindi na nila yan direct. Kumbaga level 5 na ni Mentor Brian si Mentor Roda. Pero dahil si Mentor Roda is under ng team nila, natututukan ko, still, nakakapagbuo kami ng team under her. Di ba? So yung team nila, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Ang maganda doon, habang nandun ako sa Bacolod, etong mga tao na to, na mga una ko nang naturuan, una ko nang na-develop sa team ko, like si Mentor Glenda, si Mentor JC, sila, kahit wala na ako, tuloy-tuloy 'yan, na umaalis, pumupunta, hindi na 'yan yung tipong, "Mens, paalam ako, punta ako diyan sa ano, okey lang ba?" Wala na. Parang ako lang 'yan kay Mentor Kat, eh, hindi ko naman hindi ko naman sinabihan si Mentor Kat na, "Mens, magbabacolod ako, puwede ba?" Wala, nagulat na lang siya, nandun na ako. Nung nandun ako, hindi niya naman ako sinabihan, "Uy, Puy, humataw ka diyan, Wala ng gano'n. Kasi alam niya na hahataw ako. Kasi ang utak ko, utak niya na.
Yeah? Ganon din dito. Si Mentor JC, si Mentor Glenda. Ngayon nga, si Mentor Glenda nandun na naman sa probinsya, di ba? Alam mo yon. Tapos si Mentor JC nandun, umattend ng blast day. Kumbaga, hindi na nila ako kailangan para gumalaw sila kasi they know what they need to do for their team. Diba? Yan yung gusto natin. Imagine mo to, nagpa-IBP sila, Mentor JC, sila Mentor Glenda, sa may Jollibee Annapolis to. Alam mo, ito yung panahon na wala akong alam na may IBP sila. Kasi nasa Bacolod ako. Siyempre, may ibang tao, lalo na kung corporate world ka, di ba? Magagalit ka na, ba't ganon? Ba't hindi kayo nagsasabi? Ba't hindi kayo nagpapaalam? That's bypassing. Na? Pwede kasing ganon eh. Pero ano bang gusto ko? Ang gusto ko kasi, magkaroon ako ng tao sa baba ko na may initiative, na marunong, na willing to do whatever needs to be done kahit walang supervision ko. Di ba? Kaya yan. Alam, magagalit pa ba ako? May 11 sila na pay-ins dyan. Di ba? Hindi na. Di ba? Hindi ka na magagalit. Kasi kung inentrahan ko pa yan, di baka hindi pa yan natuloy. O, tingnan mo sila, umate ng training. Kasi dati, bago pa mag-pandemic, wala kaming live training. Naalala ko noon, nung nagtitraining kami sa IM office dati, walang video. Ang video recorded lang. Pero it's not live feed. Tapos, ang ginagawa namin, kasi syempre, as an upline, gusto ko i-share yung actual training sa mga downlines ko. So, nung mga time na wala pa kami, na mga downlines sa umaten na training, kami lang ni Mentor JC noon, tsaka ni Mentor Glenda, ang ginagawa namin, sa group chat namin, bina-voice record namin. Eh di ba, kada voice recording doon, 1 minute lang. Ganun ginagawa namin, tiyagaan. Voice record, pag 1 minute na send, voice record ulit, 1 minute na send. Yung buong training, ginagano namin dati. Yung iba, nire-record, tapos isi-send. Pero kami, ganun, voice record. Kasi nga, ang gusto namin, unang-una, malaman nyo na, hello, wala man kayo, nag-training kami. Di ba? Tapos, pangalawa, eto na. Isi-send ko sa inyo yung mga natutunan ko sa training na to. Di ba? So, dahil tuloy-tuloy namin ginagawa yun, time has come na sila naman yung umaate ng training. Kahit wala kami. Alam mo yun, kahit hindi mo nasabihan, uy, attend ka, uy, dapat nandun ka, wala na. Pumupunta ng office kusa. Kasi nga, they know the value of the training. And sana ganun ka din. 'Di ba? Huwag mong hintayin yung send pa sa yung link. Ikaw na maghanap ng link. Alamin mo na agad kasi alam niyo kung wala yung training sa IM, matagal na ako na-quit. Kasi mahirap mag-networking. Mahirap mag-IM. Mahirap mag-ganito. Pero I believe kasi training has built my mindset to become resilient, to become strong, and to, alam mo yun, para maging matibay yung loob ko. Kasi pag mahina yung pakiramdam ko, I feel so weak for the weeks na or for the days na nagne-network ako, tapos walang may nangyayari. And then I go to the office, attend training, bumabalik. Alam mo yun, nagigigil ako, lumalabas yung pagka-monster. Ha? Nagigigil ako ulit, bumabalik. And yun yung, syempre sa una, nagte-training ka for you to learn. Pero eventually, if you're a master na doon sa mga trainings yan, darating yung panahon na ang training, it's not only for the learning na. It's for you to feel that feeling ulit nung nagsa-start ka. Na para bumalik yung fire, para ma-motivate ka ulit. Kasi 1 week na naman, maghahanap ka na naman prospect, magbe-build ka na naman ng network mo, and you can never tell kung frustrating ba siya or maganda or hindi. Pero if you are trained at umaattend ka ng training, nakakarinig ka ng motivation, nakakarinig ka ng mga stories, nabibuild ulit yung self mo eh. And yun yung kailangan natin i-make sure na maramdaman mo lagi araw-araw, yung fire na yon. So, whenever you're down, know where to go. The only way to go is to go to your mentor or listen to trainings or attend trainings. Diba? Huwag mong hayaan na yung sarili mo kainin ng emosyon mo. No? Ayan o, umaten na sila ng training, pumupunta na ng office, sila-sila na lang, gumagawa sila ng weekly banding namin na wala na ako. Diba? Yun yung nakakatuwa. Diba? And eto yung team event namin nung July. This was held in Makati Sports Complex. No? So, dito ko nakita kung gaano kalaki yung organization na na-build namin for 7 years in the business.
And hindi naman ako yung pinakamalaking grupo, pero kumbaga malaki na 'to sa ine-expect ko. And siyempre, ang gusto namin mangyari dito, yung mga tao dito is dumami pa ng dumami. 'Di ba, nakakatuwa kasi may mga tao from ibang lugar pumunta pa talaga diyan. Talagang nag-spend sila ng time, and yung iba diyan hindi members pero they were able to attend, and then they were motivated, and then they became a member after the event, 'di ba? So eto, lahat ng 'to na nangyari na 'to is just one way for us to identify kung growing na yung team or hindi. Kaya importante din na umattend ka ng training at gumagawa ka din ng team events mo, kasi yan yung paraan para malaman mo kung lumalaki ang team mo o hindi. Alalahanin mo yung ginagawa natin is networking, and your team is your basis. Kung nagne-networking ka talaga, dapat malaki team mo. Pero kung wala ka pa ring team, may pay-ins ka lang, pero wala ka pa ring team, then you're just selling. You're not networking. Ang goal natin dito, kaya yung mindset dapat ng network builder ang makuha mo, ang goal natin dito is not just to achieve passive income, kasi byproduct na yan ang gagawin natin, pero ang goal natin dito is dumami yung mga distributors under our organization. Diba? Eto, share ko lang sa inyo. 'Di ba pandemic nung 2020? So eto, sa left side, nagkaroon tayo ng pandemic, no? Eto pa lang yung team ko noon. Ang pumapasok, isang buwan, 78 downlines. No? Kasi dati sa dashboard natin may ganito pang way for you to know kung ilang pumasok sa kada linggo, kada buwan, di ba? So monitor ko siya. Kung makikita mo, 18 sa left, 60 sa right. Tapos ang daming copper, di ba? Ilan lang tong jade namin. Wala pang jade dyan, no? Sa left side. Pero 78 people. Kumbaga, marami na yan, pero hindi yan yung goal ko. Hindi ko goal na 78 lang kada buwan. Kasi maliit yan kung grupo ko ang iisipin natin. Then ang ginawa ko lang, tuloy-tuloy lang, every month, ginagawa ko lang yung tinuro ko sa inyo. 'Di ba? Syempre nag-prepare ako, minake sure ko din na may activities ako sa team ko. Tapos doon na lumaki, 'di ba? After 12 months of doing the same system, December 1, 2020, tapos December 31, 2020, ang pumasok na sa grupo ko is 709. Not times 10. Di ba ang lupet? Ha? Kaya nga sabi ko, you have to prepare. So siguro yung mga panahon ng 2018, 2019, ito yung mga time na nagpe-prepare pa lang ako. Kasi may mga tao ako na tinuruan, kaso nalalagas, nawawala, they don't continue with the business. Pero nung pandemic, dito ko na nakikita kung ano yung kailangan ko i-adjust sa sarili ko as a mentor para makip ko yung mga tao ko, di ba? Then ngayon, eto na siya, oh. 2024, September, 1 month ang pumasok na 954. Actually, yung pinakamalaki kong month na may pumasok sa akin sa isang buwan is nasa 120, mga 120 something. 1,200 something pala na downlines. Sobrang dami nun. Di ba? Ang maganda kasi doon, 1,200 souls yung pwede kong matouch at pwede kong maturuan. Sabihin na natin, hindi naman yan lahat gagalaw. Kahit hindi lahat gagalaw dyan, may gagalaw dyan. At least may bago akong pwedeng mapagalaw. Ngayon, doon sa mga tao na yun, yun yung i-develop namin ulit. 'Di ba? Kaya kami, ako specifically, I'm focused on numbers. Number of people joining my team. Kasi the more na dumadami kami, marami akong mapipiling mga tao na pwedeng kong turuan. 'Di ba? Kaya kung halimbawa, ikaw nandun ka pa lang sa phase na, mens, 10 pa lang kami, mens, 20 pa lang kami kada buwan, ituloy mo lang. Huwag kang mapanghinaan ng loob, huwag kang mawala ng gana, kasi kagaya ko, nandun din ako dati. Pero tinuloy-tuloy ko lang, gaya nga ng advice sa akin ng mga mentors ko, at i-ready mo yung sarili mo sa malaking network kasi talagang darating yan. I-ready mo sarili mo, i-ready mo ang package mo, i-ready mo yung account mo na kaya niyang saluhin yung sales na ipapasok ng grupo mo. Kasi pagka ginagawa mo ng tama yung pag-network building, there's no doubt that you will have higher income in the business. Di ba?
Eto, I'll end with this na lang, 'no. Ito yung mga ito yung dashboard ko, pero hindi ito yung updated. So, nasa 26M na ako. Pinapakita ko lang 'to sa inyo para maintindihan niyo na kahit hindi ka magaling, hindi ka leader, maraming kailangan ayusin sa'yo, but if you're willing to do so, pwede ka talagang kumita ng malaki sa IM Worldwide. Ako hindi ako magaling mag-refer, hindi ako magaling mag-direct. Kasi meron talaga akong personality na hindi talaga ako approachable sa ibang tao, na-intimidate sila, hindi ko alam kung bakit. Pero may ganun talagang personality sa akin and hindi ko na maiwasan yon. Yeah? Pero nagkaroon ako ng 92 na directs dito. So sa 92 na yan, siguro mga 10 dyan, yung mga taon talaga na natututukan ko at gumagalaw ng mga directs ko ngayon. No? Pero hindi tayo dapat tumitigil na mag-direct. Hindi ko yan pinapakita sa inyo para sabihin na hanggang wag kayo mag-direct na madami. Mali. Kasi imaginein mo, kung nag-direct pa ako ng madami, tapos nagne-network building ako, hindi lang 26 million for sure yung kikitain ko dito. 'Di ba? Pero kung ikaw yung nandoon pa, na hindi pa ganun kalaki yung grupo mo, just focus on network building. Kasi yun yung heart ng negosyo natin eh. Network building talaga. 'Di ba? So, trust the process and repeat the process. Once naka-develop ka na ng bagong team na napadami mo na, may mga leaders ka na marunong na, magaling na, create another team. Ulitin mo lang yung proseso na yon. It may be hard, it may be difficult, you may encounter things ulit that will stumble or mag-stumble ka or magtataka ka kung tama pa ba or what. Pero just trust the process. Kasi lalo na ngayon na may mga tao na kayo nakikita at pwede nyo na maturo na si mentor nga dati walang grupo yan pero ngayon may grupo na. So ibig sabihin, basta sundin mo lang yung proseso, maniwala ka at gagawin mo, pwede talaga mangyari sa inyo, no? So anyway, yun lang naman guys, no? I hope marami kayo natutunan sa training natin for tonight. And of course, before I end, excited na ba kayo sa Sunday, October 19 sa Mall of Asia, yung Dominate event ng I Am Worldwide. This is our 8th anniversary sa I Am Worldwide and ang daming mga surprises yung BODs natin para sa atin. Ang nakaka-excite dito, hindi lang yung concert, hindi lang yung awards, no? At hindi lang yung prizes, though meron tayong 8 winners of 800,000 na ipapamigay ng I Am Worldwide and merong isang magiging 8 million circle. Yeah, grabe, 8 million, no? Saan ka nakakita kumpanya, ito yung pinapamigay, di ba? Kaya wag niyo na sayangin, hindi lang yung ganito kasi kaya mo tong kitain sa network building. Pero be excited, bring your downlines, bring your invites, and make sure to read the memo na sinend ng mga mentors natin kung ano yung mga requirements for you to win this and that, and kung ano yung mga kailangan yung iisipin during the event, how to, and kung saan man tayo mag-ano ng mga tickets and all. Pero let's all enjoy and of course, let's all be excited and be inspired sa Dominate event natin on our 8th anniversary this coming October 19. Wag na wag kang mawala doon kasi hindi lang ma-enjoy yung mata mo sa mga makikita mong tao like sila Song Joong Ki, ay Song Joong Ki, Ji Chang Wook, di ba? Si Ji Chang Wook nandun, di ba? Tapos andun din yung BGYO, nandun